Hello guys, hello Libra, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Libra, alamin natin kung ano ang New Moon in Taurus message para sa inyong lahat. Ito ay general message, pero pwede kang makaresonate. Nako, bulol na naman ako. Okay Libra, so tingnan natin kung ano yung messages and vibration, energy para sa New Moon in Taurus. First quarter in Gemini, full moon in Capricorn, last quarter moon in Capricorn. Okay. So, dito sa barahang ito, parang ano din to, reality check to. Kailangan natin na yung projection mo, kung ano yung pinoproject mo sa labas at sa loob ng, or sa harap at sa likod ng mga tao sa paligid mo, make sure na yun yung talagang ikaw. Okay? So, Libra, sinasabi ng baraha, hindi mo kailangan itago kung ano yung dapat na i-express mo or emotion mo. Kailangan mong maging totoo sa labas at likod ng camera. Diba? So, take a reality check. Siguro, kailangan natin ng meditation ngayong May 7 onwards. Kailangan natin ng time para sa ating sarili. Isipin natin yung mga bagay-bagay na kailangan nating isipin. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na make sure na doon lang tayo sa realidad. Okay? Last quarter moon in Capricorn, leave the past behind. So, yun. Ang sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan na nating mag-move on. Kailangan na natin na buksan ang ating sarili para sa new beginnings or sa pag-move on or sa ang tawag dito sa pagbabago, 'di ba? So kailangan mo nang umalis sa sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya, 'di ba? So sinasabi ng baraha din sa'yo dito, Libra, na if nahihirapan ka sa kung ano man itong decision making mo sa ngayon, isipin mo kung ano yung magdadala sa'yo ng freedom. Isipin mo kung ano ba yung maibibigay nitong benefit sa akin. Ano ba? Isang decision making na pwedeng malaking bagay ito para sa pagbabago ng buhay mo. Okay? And kung makikita mo dito, Libra, napakaganda ng 2 cards mo kasi sinasabi lahat daw ng mga hard work mo, sacrifices, lahat ng mga ginagawa mo or ginawa mo sa nakaraan ay may kalakip to na positibong outcome. Malapit nang matapos yung paghihirap mo. Malapit nang matapos yung mahirap na cycle sa buhay mo. Malapit na. Pwedeng malapit ka nang makapagpatapos ng pag-aaral, ng anak mo, ng apo, ng pamangkin. Malapit ka nang mag-retire. Malapit ka nang makapagpatapos ng bahay. Malapit ka nang, kung ano man tong malapit. Malapit na yung kontrata mong matapos. Basta malapit na yung freedom mo. Or malapit ka na doon sa kung ano man ang goals mo. Okay, pwedeng konting kembot na lang. Andun ka na sa tuktok ng pangarap mo. Okay. Meron ng mga good news na pwedeng dumating sa buhay mo from far or near places, messages, chat, call, or ano pa man. Okay. Prince of Discs and Queen of Wands. Oh, diba? So, nakikita ko sa'yo dito na may good news na parating sa'yo. May magandang balita na parating sa'yo. Unang-una, ang dala ng balitang ito is pera. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng trabaho, new job, increase ng salary, new location, freedom, 'di ba? Financial freedom. Pwedeng ang i-offers nito sa'yo is trabaho, negosyo, or pwedeng bagong schedule sa trabaho or pagbabago sa kung ano man na gagawin mo. Okay? Or ginagawa mo sa ngayon. Like for example, sa schedule sa trabaho, negosyo, may bago kang product na gustong i-launch, parang ganun. So, yun ang nakikita natin na focus. Okay? Magiging sobrang abala din kayo sa ginagawa nyo. Like, mag-a-apply ka ng trabaho, may bubuksan kang negosyo,
may babalikan kang negosyo na dati ay hindi masyadong nag-click. So, parang gusto mong balikan, parang gusto mong i-open ulit. So, nakikita natin na starting May 7, sobra-sobra kang focus. Kailangan mag-focus Kailangan mong ibigay yung 101% na focus mo. Kasi, may kailangan kang tapusin Like, siguro magbabakasyon ka. So, kailangan mong tapusin etong mga trabahong ito bago ka magsimulang magbakasyon. Ang galing. 6 of Cups, 6 of Wands, 66. It's a balanced number. Yun na nga. May victory and success. Kung ano man daw itong ginawa mo sa nakaraan, it's either, yun na nga, your hard work. Kung ano man itong pagsisikap, pagpupursige, pagtsatsaga, pagiging masipag, na ginawa mo sa nakaraan, ay magdadala sa'yo ng positive outcome. Victory, success, recognition, rewards, awards, salary increase, or kung ano man to na success na darating sa'yo, ay dala yan ng pagiging masinop mo, masipag, lahat ay ibibigay sa'yo dahil sa pinagpaguran mo yan. Okay? So, nandito yung 4 of Wands. Yung iba na hindi pa naikakasal, posibleng maikasal na kayo dahil posibleng makakaipon na kayo. Yung iba naman na sa negosyo siguro, maraming mga development, progress, achievements na posibleng darating sa inyo. Okay? May pagkakataon din kayong makaipon ng pera starting May 7 siguro, or siguro sa mga susunod na buwan, yun yung focus nyo, yung makaipon ng pera. Hangman na reverse. Ayun, may mga ano kayo dito parang ang tagal-tagal nyo nang pinaplano. Di ba, nagpaplano ka na mag-ipon ng pera, nagpaplano kang magtipid, nagpaplano kang, okay, kailangan ko mag-ipon ng pera kasi gusto kong ipaayos yung bahay namin, gusto kong makabili ng ganito, ganyan. Pero, wala talagang kapos. Palaging kulang. Kahit na nag-overtime ka, kahit na iniipon mo yung pera, tas napupunta lang siya sa mga emergency. So, dito sa barahang ito, sinasabi, yung matagal mo ng pangarap na stability, security, victory, success, pag-iipon, recognition, rewards, awards, ending, positive endings, ano ba yan? Achievement, ay posibleng makuha mo na. Okay? So, kung makikita mo yung baraha mo dito, sinasabi na kailangan mong paghandaan ito. Kasi paparating pa lang to 'Diba? Kung hindi ka naging swerte sa nakaraan, eto na yung simula ng swerte ng buhay mo. So, leave the past behind na. Kung feeling mo hindi ka swerte dati, nako, doon na yun sa nakaraan. Kasi etong paparating sa'yo is new beginnings to para ngayon and kinabukasan. Okay? Thank you guys. Bye!